Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong pahayag ni Senator GB Ejercito tungkol sa impeachment. Sa isang interview, sinabi niya wala siyang pinapanigan BP Sara and PBBM. Kaya lang, sinabi niya hindi siya pabor sa impeachment. So, kung hindi siya pabor, ibig sabihin, boto na ni pabor sa acquittal ni BP Sara. Okay, pakinggan natin ito at bigyan ng reaksyon mamaya. Ito wala raw kinakapihan sa pagitan ni na Pangulong BBM at VP Sara pero hindi siya pabor sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anya na politika ang motibo nito pero kailangan dinggin ng Senado. We have been given instructions, so as much as possible not to talk about impeachment kasi be honest about it. Noon, sinasabi ko na an impeachment trial is really divisive. Talagang create division among us. Kasi it's more, yes, it's legal, both legal, but it's more political. Nakita naman na natin yan noon pa no? And I would think yung sinabi ni Congressman Toby Tiaco, the campaign manager, nakita naman natin na naka-apekto talaga dito sa performance ng administration candidates. Apila niya saan agad matapos ang paglilitis para makapag-move on at umaksyon na ang mga opisyal ng gobyerno sa mga totoong problema ng bansa. Infrastructure, railway, airports, energy, ang dami natin problema. And to be honest about this, na itong impeachment trial, itong early political bickerings, napaaga Parang sayang yung, ang ganda ng simula. Unity, ang ganda ng samahan ni President Bongbong Marcos, VP Sara, biggest margin ever. Ang ganda sana nung start. Isa lang palang target mo. Okay. So, agree ako dito sa sinabi ni Senator GB Ejercito. Ang ganda ng simula ng administrasyong ito. Yung political capital ng Marcos Jr. administration nung simula, sayang, hindi niya na-capitalize yun, nagamit para sana isulong ang bayan babangon muli na promesa niya. Nasira dahil nga sa pamumulitika. Ano yung pamumulitika? Yung ambisyon ng isang tao na gustong-gustong mag-prime minister, hindi lumusot charter change. Gustong-gustong mag-presidente sa 2028. Yan ang punot dulo. Kaya ito, impeachment laban kay BP Sara para maalis siya sa pwesto at hindi na makakandidato sa 2028 para tuloy ang ambisyon. Yun ang sinasabi ni Senator GB na pamumulitika. Sayang. Kung hindi sana sa sobrang ambisyon, baka ang ganda ng takbo ng bayan natin ngayon. Ngayon, nandiyan ang impeachment. Binanggit ni Senator GB Ejercito yung statement ni Congressman Toby Tiaco na kaya natalo ang alyansa dahil sa impeachment. Ina-acknowledge si Senator GB na totoo yung sabi ni Congressman Toby Tiaco. Yan ang dahilan. Plus, yung pag-kidnap kay PRRD, yan ang malaking dahilan bakit sila natalo. Okay, so, ayan na, mapipilitan itong mga senador na ito na dinggin ang impeachment, although ayaw nila. Ayan, silang dalawa magkapatid. Parehas sila ng pananaw na hindi magandang impeachment. Kasi nasubukan na nila, mismong pamilya nila, yung tatay nila, dumaan ng impeachment na hindi nga maganda. Nagiging divisive. At ito ngayon, hati tayo. Grabing instead na mag-focus tayo sa pagpaunlad ng bansa, dito na tayo, politika. Sayang. So, ano ngayon? Kung tutuloy man ang impeachment sa 28th Congress, sabi ni BP Sara, go on. Ituloy, bloodbath. So, itong mga statement ng mga senador na ito, lahat pumapabor kay BP Sara. It's a numbers game, hindi ito evidence based ang impeachment. It's more of a political exercise. It's not so much on legal. Sabi nga niya, yes, legal, kaya lang re-election is yan nanalo sila noong 2019. Silang magkapatid na Estrada ni Jinggoy, nanalo sila at ang nagdala sa kanila noon si BP Sara.
At sa nakikita ko, marunong yang magkapatid na yan tumanaw ng utang na loob. Dahil nanalo sila noong 2019. Kinamban niya sila ni then Mayor Inday Sara. Kakandidato sila sa 2028. Ano nga yan? Kung ako, re-electionist, bobotohan ko ng convicted, yung super lakas na kandidato. Yung recent survey ng Tangery. Okay, although ang Tangery nung before election, hindi maganda yung result ng survey niya dahil nabayaran commission. Ito ngayon, non-commission survey ng Tangery, nangunguna si BP Sara at 29%. Pumapangalawa si BP Leni, 21%. Pangatlo si Bongo, 15%. Pang-apat na lang si Rafi Tulfo. Panglima, Speaker Romualdez, 5%. Anong ibig sabihin niyan? Sure nang mananalo si BP Sara kasi yung 15% ni Bongo dahil hindi naman kakandidatong presidente, magba-vice president yan. Yung 15% ni Bongo, mapupunta kay BP Sara. Kaya 29 plus 15, that 44%. Kahit sabihin mo 21% ang pinakamalakas na kalaban ni BP Sara sa 2028. Either si BP Leni or si Ontiveros. Rafi Tulfo and Romualdez, mahirapan sa mga nangyayari ngayon. Okay, so salamat Senator JB Ejercito sa inyong pahayag. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa Tribong Talaandig. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Bet, yan na. Tatuloy ang sila. Sige. Pagkaroon, nindot na gid kayo ang ilang balay. So, nakabalay na gid ka. Nakabalay na gid ko. Nindot na gid kayo, oh. Salamat gid sa Ginoo nga salamat sa Ginoo nga og sa nag-sponsor ani nga og nagatan sa video nga nakabalay na gid ko. Oh. Salamat pud kayo. Salamat. Salamat.